Magandang araw mga guys, at ngayon nga ay magluluto tayo ng isang espesyal na champorado. Ito ay galing sa amin sa Bicol. Tingnan niyo naman kung gaano ka-fresh yan at kaputi ang ating balagkip. Tanim pa yan ng tatay ko kaya ganyan talaga espesyal ang champorado ng gagawin ko. Gamit ang platong puti, ilalagay natin ang ating sinukat na malagkit. Gamit itong measuring cup na gagamitin natin ngayon. 1, 2, 3, 4. 4 na cups nga pala ng malagkit ang gagamitin natin ngayon guys para sa ating champorado. Ito na rin pala ang cocoa na gagamitin natin sa ating champorado mga guys. Cocoa or tabeleya. Gawa yan ng nanay ko. Galing yan sa aming bakuran. Kaya fresh na tabeleya ang gagamitin natin. I-prepare na nga natin ang ating masarap na tabeleya mga guys. Kumuha nga pala ako ng isang plato ulit. Ayan, tingnan niyo naman kung gaano kasarap yan. I-prepare din natin ang ating asukal. Wash sugar nga pala ang gamit ko dito guys. Bali 3 cups po yung ginamit natin. Gumamit din pala tayo ng isang Alaska Evaporada na merong 140 ml. Kahit anong brand guys, pwede naman. Ito na nga at bubuksan na natin siya. Butasan lang natin siya sa magkabilaang gilid para lumabas ang ating masarap na evaporada. Ibuhos nga lang natin siya sa isang maliit na mangkok at malinis na mangkok guys para ito ay presentable naman tingnan. Isang platong puti para sa ating dilis. Tingnan niyo naman kung gaano kasarap tingnan ang ating dilis. Fresh dilis yan galing pa rin sa Bicol. At eto na nga ang pinagsama-sama ingredients natin na gagamitin sa champorado mga guys. Kumuha na nga ako ng malinis na kaldero guys para ibuwis ang ating 4 cups ng balagkit dito. At syempre pagkatapos niyan, bubuhusan na natin siya ng tubig. Gamit ang ating maganda at malinis na kamay, huhugasan natin siya ng maayos. Tingnan niyo naman guys kung paano ko ginawa yan. Ganyan lang po yan. Pagkatapos nating hugasan na mabuti, itapon na natin ang tubig at ito na nga yung pangalawa guys. Ito na yung final na sabaw na ilalagay natin. 8 cups ng tubig nga pala guys ang nilagay ko dyan. Isa lang na nga natin guys. Kung napapansin nyo ay rice cooker nga pala ang gamit ko dyan. Para mabilis siyang kumulo at mabilis siyang maluto at madali rin siyang haluin. Eto na nga guys at kumulo na. Kumuha lang tayo ng sandok at patuloy na haluin. Luto na at malambot na nga ang ating malagkit rice guys. So it is time naman para ilagay natin ang ating tableya. Ihulog lang natin siya ng isa-isa at hayaan natin siyang mag-melt. Patuloy lang natin siyang haluin guys habang inaantay natin na matunaw ang tableya dahil para maiwasan ang dumikit sa kaldero at masunog ito. Dahil sa hindi nga ako makapag-antay at masyado na ako natatagalan guys, dinurog ko na lang din pala ng kusa ang ating tableya. Dahil malambot na po yan, dinurog ko lang siya ng kutsara. At gamit ang isa pang kutsara, kailangan natin siya tulungang durugin ang sarili niya. Gaya sa pagdurog sa ex mong nagloko.
guys, finally, look how beautiful and yummy it is. And this time nga po pala dahil napapansin niyo masyado siyang malapnaw or hindi siya masyadong makulay, so nag-add ako ng 2 tableya para dyan. Nagbukas na nga tayo ng kalan guys para sa ating masarap na dilis. Lulutuin na natin ito gamit ang mantika. Hayaan natin siyang uminit at ilagay natin ang dilis. Haluin natin at para hindi masunog. At pag nakita na natin na brown na yan, tatanggalin na natin siya dahil ibig sabihin, crunchy na at luto na ang ating masarap na dilis na pang partner sa ating champurrado. Perfect yan pang partner mga guys. At dito na nga nagtatapos ang aking video guys. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo.